Ops, wag mo munang skip. Alam ko na ikaw nakakapanood ng video ko, isa ka rin sa may problema financially. Alam ko na problema ka kung paano mo masolusyonan yung buhay mo ngayon. Okay? Kabayan, kaibigan. Isa ka bang empleyado? Okay, isa ka bang empleyado, security guard, construction worker, kasambahay, call center agent, or kahit anuman ang sitwasyon mo ngayon? Kahit anuman yung trabaho mo ngayon. Ang tanong, tagal mo na dyan sa pagtatrabaho mo, umabot ka na ng 5 years, 6 years, pero hanggang ngayon, di ka pa rin nakakapag-ipon. Pero hanggang ngayon, yung pangarap mo sa pamilya mo na patayuan ng sariling bahay, bilhan ng sariling lupa, at magkaroon ka ng gusto mong sasakyan, tulad ng motor at ng sasakyan na kotse. Ang tanong kaibigan, hindi mo pa rin natutupad yun. Bakit? Walang yumayaman sa pagiging empleyado. Walang nagiging successful sa pagiging empleyado. Kasi yung sahod natin, ang nangyayari, kakasahod lang, ubos agad. Kasi may babayaran ka eh. May mga bills kang babayaran. Tama. Diba? So relate ako dyan kasi dati rin akong empleyado na nagtitiis sa 5,000 pesos na sahod nung first time ko nag-work. Okay? Bilang isang kasambahay. And yun nga, medyo na-promote ako. Okay? Naging call center agent ako. Yung sinasahod ko that time, 30,000. Pero akala ko sobrang laki ng 30,000. Pero nung kada sahod ko every month, nag-total ako sa sarili ko. Kaya ngayon, kung isa kang empleyado, okay, na hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakapag-total. Ngayon pa lang, advice ko sa iyo, totalin mo lahat ng ginagastos mo sa isang buwan. And i-base mo siya sa sahod mo. Kung ano yung pinakamalaki. Okay? Minsan tanungin mo yung sarili mo, tama ba yung ginagawa ko? Tama ba mag-stay ako sa pagiging empleyado? Yung time na binilang mo yung ginastos mo sa isang buwan sa mga bills at pagkain, pamasahe mo, tapos binase mo siya doon sa sinasahod mo. Pero ang mali lang doon, sobrang laki ng ginagastos mo every month. Pero yung sinasahod mo, sobrang liit. Tama? Yung pinapayaman nyo lang yung amo mo. Okay? Kasi empleyado ka. And ito pa yung masakit. Wala kang karapatan magpahinga sa oras na gusto mo magpahinga. Kasi wala kang freedom. Kasi bayad ka ng amo mo. Tama? Bayad ka ng amo mo, hindi ka pwede magpahinga, hindi ka pwedeng patulog-tulog kasi mayroon kang amo na binabayaran ka. Hawak ng amo mo yung oras mo. Kaibigan, ito na yung paraan para ma-share ko sa yung opportunity to kasi ayaw ko maging selfish. Ayaw kong sarilihin to kasi ako binago ng opportunity na to. Isa ako sa binago ng opportunity na to, hindi lang yung physical na kaanyuan ko, kundi pati attitude mo pwedeng baguhin dito. Okay? Magiging matured ka dito. Yung pag-iisip mo magiging matured dito. And tuturuan ka kung paano mag-handle ng pera, tuturuan ka kung paano maging successful at kung paano i-handle yung pangarap mo. Alam ko may pangarap ka. Yes. Kasi ganun din ako before. Even ako may pangarap. Kaya hindi ako pumayag na hanggang empleyado lang ako. Trinay ko yung opportunity na i-share sa akin ng kaibigan ko at ito yung OBA. OBA stand for Online Business Academy. Isa sa nakatulong sa akin para kumita ako ng malaki at nabili ko yung mga gusto ko. Bagong cellphone, yes. Okay? Mga gamit, mga magagarang damit, yes. And dati pangarap ko lang yan. Pero right now, nabibili ko na dahil sa community na to. Huwag ka mag-alala kaibigan kasi legit tayo. Almost 20 years na yung company natin. And hanggang ngayon namamayagpag. Kasi alam mo, kapag company na hindi tumatagal, hindi legit. Since tumagal yung company natin ng 20 years, na-awardan pa, okay, as top 1. Okay, sa buong, okay, Aranita. So, magdududa ka pa ba? Marami nagka-resulta. May mga construction nagkaroon sa sasakyan dito. Okay? Kasambahay na nagkaroon ng sariling bahay na malaki. Okay? And ako, di ba? Na dati lang din, walang-wala din. Dati lang din ha, nagtitiis sa 5,000 na sahod. Magising ka sa katotohanan. Nakakasahod mo palang ubos na agad kasi sa bayarin. Ang tanong, matutupad mo ba yung pangarap mo pag ganun yung struggle ng buhay mo? Pag ganun yung rat cycle ng buhay mo? Hindi kaibigan. Kasi ang nangyayari, kakasahod mo, napupunta lang sa luho. Pero dito, once na trinay mo to, sinubukan mo to, huwag kang matakot. Okay? Huwag kang magduda. Okay? Kasi isa yan sa pumapatay sa pangarap natin. Okay, baka hanggang ngayon kaya iniisip mo bakit hindi ka pa nagiging successful dahil sa doubt mo, duda mo at sa takot mo subukan yung opportunity. Walang mawawala sa iyo kaibigan pag sinubukan mo to. Okay? Kailangan mo lang gawin magdesisyon ka ngayon. Huwag kang matakot. Okay? Kasi ang takot nasa isip mo lang yan. Pero kapag ginawa mo na aksyon, 'di ba? So, parang ganito, parang isang mangga.
Pag ang mangga ba, pag hindi mo tinikman, malalaman mo ba yun kung maasim or hindi? Hindi. Okay, dito kaibigan, para kang nagtatanim ng mga butil ng palay. Na kapag kapag may itinanim ka, may tutubo. Sobrang dami. At yung tutubo na yun, yun yung income mo, yun yung pera. Okay, na mapapasayo. Okay, parang ganun din sa negosyo. Okay, once na meron ka itinanim, meron ka aanihin. Pag sinubukan mo to, malalaman mo yung resulta. Okay? So, ang tanong, pag sumama ka sa lasinggero, 3 lasinggero, pang ilan ka? Tama, pang-4 ka. Pero pag sumama ka sa negosyante na 3 negosyante, pang-4 ka sa 3 negosyante, pero hindi ka lugi doon. Bakit? Pag negosyante ka, ang buhay mo mapapaganda. Kapag lasinggero ka, sumama ka sa lasinggero, pang-4 ka sa 3 lasinggero, ang buhay mo, ganun at ganun din naman. Okay, kinaumagahan, pagising mo, magugulat ka, yung pera ko ginastos ko sa inumin. Ngayon, gutom ka. Tama? Kaya ito, itry mo to. I-message mo ako, mag-comment ka rin sa video ko. Huwag kang mahiya kaibigan, huwag kang mahiya magtanong sa akin ng mga bagay-bagay at huwag kang magduda, huwag kang matakot. Natural lang yung magtakot at magduda. Pero ngayon, sinasabi ko na sa'yo, tanggalin mo yan. Isa yan sa nagpahirap sa akin before. Isa yan sa nagpabagal sa akin before. Pero right now, nung in-apply ko yung salitang, tanggalin yung duda, tanggalin yung takot. Okay, ngayon, kumikita na tayo. Yung itsura ko, hindi ako ganito dati. Okay, dating gusgusin dati. Pero right now, kita mo naman yung sitwasyon ko. Okay? So magtiwala ka lang, mag-message ka sa akin. I-guide kita, hindi kita pababayaan dito. Okay? Sa abot ng mga kaya ko, i-guide kita, tutulungan kita hanggang sa kumita ka. See you on my inbox.